Daily Bible Reading Day 15. Exodus chapters 21, 22, 23, 24 and 25. Mula sa Magandang Balita Biblia. Exodus chapter 21. Ang batas sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo, siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng post ng pinto at bubutasan ang isa niyang tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae ipinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya ay hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ang kanyang amo na siya ay ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang 3 bagay na ito, dapat palayain ang babae nang hindi na kailangang tubusin. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Sinumang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sinumang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sinumang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Sinumang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito'y namatay noon din, paparusahan ang taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao, at dahil do'y nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit, buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping iyon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin, bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Ang pananagutan ng may-ari. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay, ngunit huwag kakanin ang karne nito, walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ang baka, gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. Gayunman, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, yan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon, o kaya'y may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan, at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop.
Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatsyan ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Exodus chapter 22. Batas tungkol sa ninakaw. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito, 5 ang ipapalit sa isang baka, at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito ay nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpein sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay, ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang nang aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagawang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. 15 Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan, ang upa ang magiging kabayaran. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sinumang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sinumang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin niyo sila at dumain sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mabibiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik niyo iyon sa kanya, bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan, wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din niyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ika-7 araw mula sa kapanganakan, sa ika-8 araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili. Kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop, ipakain niyo iyon sa mga aso. Exodus chapter 23. Ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan.
Huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin niyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan niyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ang isang taong walang kasalanan, paparusahan ko ang sinumang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, naranasan ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. Ang 7 taon at ang 7 araw. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaanan niyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay ipaubayanan niyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin niyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan niyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ang 3 pangunahing pista. Ipagpipistan niyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin niyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din niyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin niyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Mga pangako at mga tagubilin. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin niyo siya at gagawin niyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoryo, Heteo, Perezeo, Kananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, nitutularan ang kanilang ginagawa. Durugin niyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaw. At bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paalisin lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga mailap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo, at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga-roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin.
Kapag pinaglingkuran niyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Exodus chapter 24. Pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag akyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot, lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Umakyat niya sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises, kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, hintayin niyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur, sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhasyan ni Yahweh, 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhasyan ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat, nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Exodus chapter 25. Mga handog para sa santuwaryo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat, at kahoy na akasya. Langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ipagpagawa mo ako ng santuwaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuwaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Ang kaban ng tipan. Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Balutin niyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas, ang mga labi naman ay lagyan niyo ng moldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban, 2 sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto, at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro, at 0.7 metro naman ang luwang.
Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging isang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautusang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa, sa pagitan ng 2 kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.7 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad, at 0.7 metro ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng moldurang ginto. Lagyan mo ang gilid nito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng moldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog niyo sa akin ay ilalagay niyo sa mesa sa harapan ko. Ang lalagyan ng ilaw. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagda nito'y yari sa pinipit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang isang piraso. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sanga ilagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga usbong, mga sanga, at ang tagda ng ilawan ay gagawin niyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos niyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin niyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, kapatid, 100 folds of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Daily Bible Reading Day 16. Comment down if you have a prayer request at paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next videos. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.